Kinabukasan, hindi umalis si Blake sa tabi ko. Sabay kami nagising, nag-agahan at saka lumabas para magpahangin. Nawiwirdohan ang tingin niya sa akin habang kinakain ko ang mangga na inaluan ko ng asukal at bagoong. What the hell? Are you really sure that it's safe to eat that? Oo. Nakaupo kami ngayon sa garden niya habang nasa harapan naman iba't ibang pastries at syempre ang mangga ko. Nandito rin sinamaan ng Sel at Mr. Kim na nasa gilid at nakaandabay sa ipakukuha ni Blake. Masyado talagang senyorito. Heist. Hindi ba't sinabi ko na sa'yong palitan mo yung mukha mo? Mataray na aniya na makita si Mr. Kim. Tigilan mo nga si Mr. Kim. Ano bang ginawa ng tao sa'yo? Pinanlakihan ko siya ng mata pero iningusan niya lang ako. At muli, binalik ang tingin sa diaryong hawak. May suot pa siya ngayong reading glasses habang nakapangbahay lang. Mas makadagdag tuloy yon sa eleganteng aura niya. Subukan ko yung pagsuotin ng basura to. Diba sabi-sabi, kahit pasuotin ng basahan ng mga perpektong tao, gaganda't gaganda pa rin sila? Sumimsim ako ng kape at saka napatango. Bakit di mo nalang bigyan ng day off si Mr. Kim? Total palagi mo namang pinapagod yung tao. Lumiwanag ang mukha ni Mr. Kim, saka nag-e-expect na lilingon si Blake. Never. Mabilis na sagot ni Blake na nakapagpabagsak sa balikat ni Mr. Kim. Di ko tuloy alam kung matatawa ako sa kanila o ano. Asikasuhin mo ang kumpanya at sabihin mo sila na kapag wala silang maayos na naipakita sa aking project, tatanggalin ko sila ora mismo. Kalmadong anito na kinatangon ni Mr. Kim na malungkot na umalis. Ang lakas ng topak mo? Pinaglilihan mo ba si Mr. Kim? Tinagat ko ang mangga habang nakatingin sa kanya. Kumain ka na lang dyan. Narinig kong mahinang natawa si Manang Celia. Naku, alam niyo ho ba na ang sabi-sabi sa lugar namin sa probinsya na kapag parehong naglihi ang mag-asawa ay naku, matagal talaga nilang mahal ang isa't isa. Sabay kaming natigilan ni Blake. Pero ako ang una humagalpak ng tao para pagtakpan ang hiya ko sa katawan saka siya tinuro. Siya kaya tayong patay na patay sa akin. Duh! At least hindi ako kumakain ng kung ano-ano. Mahinang bulong niya, rinig ko naman. Kung sa kanya ko kaya ihagis itong bakal na lamesa, makabulong pa kaya siya dyan? Binaba niya ang dyaryo at saka sumandal sa kinaupuan. Tungkol sa mga Guevara, biglang aniya kaya tinigil ko ang panguya. Di ako nagpakita ng kahit anong reaksyon dahil baka mabaliw na naman siya. Tinawagan ako ng mama mo, ngayon lang. She's asking if you're okay and if she can meet you. Then, she'll be here at any moment. Aniya na nga lumbaba. Napamulagat ako sa kanya at saka hindi makapaniwalang tinanong siya. Really? Pumayag ka? Tamango siya at saka inangat ang tasa. Yeah, as long as you're in my sight. Ngumiti siya bago sumimsim ng kape. Then it's okay. Oh yeah, but at least ay makikita ko si mama, diba? Good mood ka yata ngayon. Because you said you love me too. I did not say that. And you confessed your feelings for me too. No. Namumula ang mukha nito at saka inambang ihagis sa kanya ang tinidor na nasa tabi ng cake. I love you more, Ella. Awang ang labi ko na sabihin niya yon habang may matamis na ngiti na nakapaskel sa sariling labi. Baliw. Alright, I won't tease you anymore. Sumalyaso siya at saka mo rin nagbasa ng dyaryo. Get ready and your mother will be here at any minute. Huminga ako na malalim, saka yun binuga para kalmahin ang sarili ko. Ang lakas ng topak mag-I love you, tas bigla siya magiging seryoso. Simula pa kagabi, palagi na lang niyang inuulit-ulit ang sinabi ko sa kanya sa dalampasigan. Nakalimutan niya bang siya rin ang umamin? May pa, if not proven by science pa nga siya eh. Tumayo ako sa pagkakaupo at saka naglakad paalis. Maliligo lang ako. Mga lalaki talagang lakas mag-I love you, di naman sinasa puso. Mahinang bulong ko. May binubulong ka ba? Wala. Sabi ko maliligo lang ako. I love you. Aniya kaya't inis ko siyang iningusan. Where's my I love you too? Kunot ang noon niya pero latang nagpipigil ng tawa. Kung pwede ko lang siyang pakyuhan kanina ko pa ginawa. Kaso baka magalit di ako payagan mamaya kaya wag na lang. Pagbigyan natin si Baliw ngayon. I hate you. Sumama ang mukha niya. You don't meant that? Yes, you're right. Nginitian ko siya. I love you too, Blake. Nginisihan ko siya at saka tinalikuran na makita ang tenga niyang nagsisimula ng mamula. Sinong may malakas ang tama ngayon sa atin? Buwaba ako pagkaraan ng ilang minuto. Nagsuot lang ako ng mahabang float dress na pinartneran ko ng headband na may mga mumuntiring bulaklak na pattern. Minsan lang ako magsuot ng ganito pero maganda naman kasi maganda yung nagsuot. Ma,
Lumabas agad ako ng elevator na makita si mamang nakatayo, mukha nag-aabang sa gitna ng first floor ng bahay. Nabigla siya at saka agarang lumapit sa akin. Nak! Sumapo ang dalawa niyang palad sa mukha ko, tsaka ko tinitigang maigi. It's been 6 months since I last saw you. How are you, Ella? Nagsimulang magluha ang mga mata niya kaya nginitian ko siya at saka marahang pinisel ang mga palad na nasa pisngi ko. I'm okay, ma. Ikaw? Tiningnan kong mabuti si mama. Mukhang wala naman nagbago sa kanya maliban na lang sa medyo haggard siya at saka ngayon mo kami problema. Namiss kita, anak. Aniya at saka ko mahigpit na niyakap. Niyakap ko rin pabalik si mama at saka tumawa ng bahagya dahil malapit na rin akong maiyak. Oh, that's right. You're pregnant. Lumayo siya ng bahagya na mapansin ang tiyan ko. Naroon ang ngiti sa labi ni mama pero may mumuntiring lungkot ang makikita sa mga mata niya. Ang baby ko, magkakaroon na ng baby. Ma naman. Don't get me wrong, I'm still happy for you, Ella. Humaplos sa masuyang kamay ni mama sa buhok ko. Oh, how's your pregnancy? Mahirap ba? Nung pinagbubuntis kita, medyo nahirapan kasi ako eh. Hinimas ko ang umbok kong tiyan sa kamaling ng ngiti. Okay naman ako, ma. May gusto pa ba kayong sabihin sa akin? Nagdadalawang isip siya saglit pero kaagad ding umiling. Wala naman. Nandito lang talaga ako para sa'yo. Hindi ko ba pwedeng mamiss ang anak ko? Natawa ko at saka siya naman ang niyakap na mahigpit. Di ko man aminin na miss ko talaga si mama. Kamusta sila mama? Ang mga kapatid mo? Maayos naman sila, anak. Siguro ngayon sarili mo munang intindihin mo dahil nagdadalang tao ka. Sabay kami naglakad ni mama palabas para maglibot doon. I am really sorry, Ella, about what happened in that day. Wala ako No, ma. It's alright. Tapos na yun. Huwag na natin balikan pa. Ang laki mo na, anak. Mukhang maayos ka na rin ngayon. Biglang aniya na nakatitig sa akin. Ang bilis ng panahon at di na namin may babalik ang nakaraan para makabawi sa'yo. Sa inyo ng mga kapatid mo. Nanahimik ako. Bakit binibring up niya ang ganoon na bagay ngayon? We realized that you cannot really force love. Malayo ang tingin ni mama nang sabihin yon. Dahil bukod sa maghihirap kayong dalawa, may mahihirapan ding iba sa mga bagay na pinipilit lang. Nakatingin lang ako sa kanya habang nakikinig. Malungkot at tila inaalala ang mga nakaraan. Sa edad ngayon ni mama na 49, hindi mahahalata na lampas 40 na siya. Makinis at walang kulubot ang balat. Kung anong itsura niya nung nag-30 siya, ganun pa rin at walang pinagbago. Parang sa tatay ko lang. Kaya if you really love him, then I will support you, anak. At least this time, maramdaman mo namang mahal na mahal kita at handa akong suportahan ka. Malamyos at mahalambing ang tulog at boses ni mama, tila nagdadala ng halo sa damdamin nito. Why now? Bakit hindi pa nung nasa tabi ninyo ako? Bakit ngayon pa na nakagawa na ako ng kagagahang hindi ko mabubura at ang pruweba noon ay ang itong tiyan ko? Iniba ko ang usapan. Si Papa, is he still mad? Ngiting tipid ang sabi sa ngiti ni Mama. He's fine. Kung gusto mo, pwede mong kitain ng Papa mo. He will be really happy. Happy? But I bet he wants to kill me. Natawa ko ng pagak. No, Ella. Just see him if you're already okay. But for now, I think, just think of yourself and your baby. Tawagan mo ako kung may gusto kang itanong. At least I want to be a better grandma for my first ever grandchild. Tinungan ko siya at niyakap sa braso habang naglalakad kami, tumitingin sa paligid. Kahihiyan pa rin ba ang tingin niya sa akin? Tanong ko. Kahihiyan? Kahit na kailan hindi ka naging kahihiyan, Ella? Bumuntong hininga si Mama. Kung iniisip mo ang mga balita, ni isa'y wala nakakaalam sa relasyon niyo ni Blake. Malakas ang kapit ni Blade at siguradong walang taong babangga sa kanya. Pagkatapos noon, hinarap ako ni Mama at seryosong tiningnan. Kaya if he maltreated you, just tell me. Ikaw na nagsabi, ma, na malakas siyang tao at walang babangga sa kanya. Tingin mo makakatakas tayo? Actually, sinubukan ko yan, ma. Kaya proven and tested. Napaisip siya saglit. At least we tried. Ma, gutom lang yan. Kumain ka na ba? Tiningnan ako na masama ni mama bago ko kurutin na mahina sa kamay na ikinangwi ko. Ma, pagkatapos noon masaya lamang kaming nagkwentuhan hanggang sa kinilangan ng umalis ni mama. Medyo ayoko talagang bumitaw sa yakap niya. Ang kaso lang may matang tigring nakatitig sa akin sa likuran. Balak pa yata butasin ang ulo ko sa sobrang talim ng titig. Nilapitan ko siya. Medyo hinihingal pa ako dahil sa kakalakad namin kanina.
Na makalapit sa abnong si Blake, agad na naman niya ako inalalayan. Papasok, saka inutusan si Manang Celia na gumawa ng juice. Naupo ako sa couch katabi siya. Di man lang inalala ng ina mo na buntis ka at pinaglakad ka talaga? Ako nagaya. Manahimik ka nga, Blake. Tiningnan ko siya na masama at buti na nahimik ka agad siya. Inawakan niya ang tiyan ko. Alisin mo ang pagdidikit ng kilay mo o aahitin ko yan. Lahat na lang napapansin mo. Inirapan ako ng abno at saka hinimas ang tiyan ko. Kamusta ba yung tiyanak dyan sa tiyan mo? Ikaw ang tiyanak? Naangawi ako nang gumuhit ang sakit sa tiyan ko. Tumatadyak na naman siya. Nararamdaman niya ni Blake at na walang pagkakadikit ng kilay niya at mas dinama ang batang makulit na nandoon. Does it hurt? Yes. Tadyakan ko kaya ang balon-balunan nito. Hey, stop being stubborn like your mother. You should be like me. I'm your dad. Pagkausap niya at muling hinaplos ang bahagi na umuumbok sa tiyan ko. Ginagago mo ba ako, Monreal? Nilagay niyang hintuturo sa labi. Shh! The baby will hear you. Shut up, Ella. Aba! Stay still. Don't hurt your mom. Be good and just sleep. Pagkatapos sawakan, hinalikan niya ang tiyan ko na nagbigay ng konong kiliti sa damdamin ko. Napakurap ako at saka umingos. Wala nakahakilig doon. Nanahimik naman ang bata sa tiyan ko na matapos magsalita si Blake. Inayos niya rin ang pagkakaupo at saka ako inakbayan para isandal ang ulo ko sa balikat niya. My therapist said that skinship can develop our feelings. Yeah, here. Inawakan niya ang kamay ko at nilala sa dibdib niya. Naparanok ako dahil damang-dama ng palad ko ang matigas at malapad niyang dibdib. Can you feel it? My heart is beating so fast because of you. Tinitigan ako ng mga mata niya kaya't bala ko na sanang bawiin ng kamay ko, kaso mas sinigpitan niyang hawak doon. What? Naging mapaglaro ang mga yon mula sa pagiging seryoso, saka siya nangisi. Ang hawak ng palad ko ay bigla niyang binaba at pinasok sa suot niyang pants. And also this too. If it's beating and wait for... Blake! Mabilis pa sa 4:00, kinuha ko ang kamay ko sa kanya, lalo na mahawakan ko ang bagay na yon doon. Pulang-pula ako habang siya tawa ng tawa. Sa sobrang inis ko, hinampas ko sa kanyang maliliit na unan na nadampot ko na naiwasan naman niya. What? I'm just saying the truth. Come. Maotoridad na boses ang ginamit niya kaya inis na hinayaan ko siyang yakapin ako. You're so cute, Ella. And you're so ugly. I am? You said I'm handsome. I can clearly remember that. Sumiksik ako sa kanya. Oo na. Narinig ko tumawa siya na mahina bago nagsalita. Nakapagpahinga ka na. Can we go now? Nangunot ang noo ko. Saan tayo pupunta? Teka, hindi pa ako nakakabawi. Mainit pa rin ang parte ng palad kong humawak dun sa bagay na yon. Di niya ako sinagot at nilahad ang palad niya kaya tinanggap ko yon. Pumasok kami sa elevator at pinindot niya ang last floor which is 4th. Pagkaakyat inakay niya ako sa pinakaunahang kwarto tsaka pumasok doon. Saan ba talaga tayo pupunta? Nilibot ko ang paningin sa malaking pinasukan naming kwarto. Walang kalaman naman yon bukod sa isang cabinet at isang bintanang nagbibigay liwanag sa loob. Blake, ito bang bahay mo dating haunted house? Ang daming kwarto pero wala namang kalaman naman. Ang creepy mo This is not actually my main house. Aniya na may pinindot sa wall. Kumunot ang noo ko. So dito mo ako binahay kasi ayaw mo ako maging main sa buhay mo? Pagkapindot niya sa kung anong button doon, bumukas ang ceiling wall. Lumabas doon isang bakal na hagdan. I purposely built this villa just to lock you up. Nothing. Nauna siyang umakyat saka inanalain ako mula sa taas. Be careful with your stomach. Ano ulit yung sinabi mo? Takang tanong ko dahil di ko narinig ang mahina niyang sagot kanina. If you don't want it here, then we will move anywhere you want. Seryosong aniya. So okay, so what are we going to do here in Atike? Look outside. Tinuro ng mata niya ang labas kaya't pinuksan kong bintana. Nakahawak siya sa bewang ko para lalayan ako. Malakas na hangin ang bumungad sa sariwa sa akin. Masarap palang tumambay dito. Ngunit natigilan ako na makita ang senaryo sa baba. Mula dito sa loob ng attic, kitang-kitang tanawin sa ibaba. May nakita ko ng iba't ibang uri ng bulaklak. Nasa garden yun ni Blake na nakahilera at bumubuo ng salitang, I will court you. Muling naging mabilis ang pagtibok ng puso ko. Mahigpit naging hawak ko sa hamba ng bintana para kumuha ng suporta dahil nanghihina ako sa kung anong kilig na nararamdaman. Ganon siguro yung pakiramdam ko may taong handang mag-effort para sa'yo. Blake?
Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko nang maramdaman ko ang pag-atras niya. Nilingon ko siya na ngayon may hawak na bouquet of roses. Lahat yon asul na paboritong kulay ko. You see, I'm really not good at this, Ella. Kaya ba palagi siyang busy nitong mga nakarang araw? Pero siguradong di naman siya nagtanim ng mga yon. Yeah, I can see that. Natawa ako na mahina. Masyadong awkward ang ngiti niya, talatang di alam ang gagawin. Sa sobrang kaba mo yata, hindi mo na alam yung tamang sentence. Sinadya ko yun. Fine, Mr. Monreal. Inirapan ko siya. Lumapit siya sa akin at iniabot ang bouquet, saka natawa bago ko ang nitian ng sincero. Can I court you, Miss Ella Guevara? Tinanggap ko ang rosas na ibinigay niya. Sige, pag-iisipan ko. Mali ang sagot mo. Aniya na nawawala na ang ngiti sa labi at sumasama naman ang itsura. Yes, Blake, you can. Meron na nga nito, tatanggi pa ba ako? Tinuro ko ang bundat kong tiyan. We started a little bit dark and not so good, but we can start again, right? Niyakap ko siya at hinalikan sa pisngi. Yeah, with this little tiyanak too? Aniyang nasa tiyan ko na naman ang mga kamay. I did not even get to say a proper sorry for what I've done to you. I'm sorry, Ella. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo ko kaya tiningala ko siya para titigan. Well, you really did so much bad things to me, pero pwede kang bumawi. It's up to me if I will accept you or not. Tumango siya at saka may nilabas na envelope sa kung saan. Binigay niya yun sa akin. Ano to? Kinuha ko yun at binuksan. My gift for you. I can give you your parents company, but I'm sure you won't be happy. So I just bought the nearest mall that I can find, including their stores. Namulsa siya at saka sinabi yun na tila wala lang. Nanlaki naman ang mga mata ko na makita ang pangalan ng sikat at malaking mall na kilala ko dahil malapit lang yan sa company ko noon. Ha? What? Now. This is mine now? Yours. Nakapangalan sa'yo lahat. Why? I gave it to you as a gift. Wow. Wow, Blake. Isinasampal mo ba sa akin ang katotohanang mas mayaman at mas nakakangat ka sa akin para bumili ng mga gantong bagay na tila wala lang? You are so awesome. Namamangha ko siyang niyakap. Yes, I am. Aniya na mahihimigan ang kaunting pagmamalaki sa tono ng boses. Kaya mo bang bilhin ang buong Pilipinas? You want me to? No, I'm just kidding. Pero sino nagtanim ng bulaklak sa baba? Ako. Nagdududa ako ng tingnan siya. Tinaasan lang niya ako ng kilin ng hayop, pero mukhang siya naman talagang nagtanim, lalo na napakita niya sa akin ang palad na dati makinis at malambot, ngunit ngayon may maliliit na gasgas at kalyo na. Hinaplos ko yon. Thank you, Blake. Pinasaya mo ako. At least kahit papaano naranasan ko na ako naman ang gawa ng effort, hindi yung puro ako na lang. No. Thank you for coming into my life, Ella. Blake, what? What's wrong? Mula sa isang aisle, napatakbo si Blake papalapit kay Ella. Nakahawak to sa malaking tiyan at nakangawi. Natatarantang inanalayan ni Blake si Ella. Lumabas sila sa loob ng baby store na nasa mall na ngayon na pagmamayari na ni Ella. Pinaupo ni Blake ang babae sa malapit na bench. Di tuloy alam ni Ella kung matatawa siya sa nagpapanik na reaksyon ng lalaki na minsan niya lang makita. Wala, sumipa lang siya. Kinuha niya ang kamay ni Blake at tinapal sa nananakit na tiyan. Sa tuwing kakausapin kasi ni Blake ang tiyanak sa tiyan niya, tumitigil to. Oo, tiyanak na rin ang tawag niya sa anak niya. Masyadong demonito, mana sa ama. Ang OA mo talaga, Montreal. Natatawang ani Ella kahit nagsalubong ang kilay ni Blake. Ikaw ang OA? Kung makasigaw parang binalatan ka ng buhay? Uy, di ako sumigaw ha? Iritang ginilo ni Blake ang buhok, tsaka dinuro si Ella na malaki ang ngiti sa labi habang nakasandal sa bench. Stay there. Wait for Kim to come and pick us up. Ako na mismong bibili ng gamit para sa mga bata. Copy, boss? Sumagot si Ella at saka sumaludo. Susunod ako mamaya. No need. Tumalikod at malaki ang hakbang na pumasok sa store. Hinimas lang ni Ella ang malaking tiyan habang panay ang pag-inhale at exhale. Masyado mabigat ang tiyan niya dahil kabawanan na rin niya. Masyado lang siyang excited na bumili ng gamit para sa anak nila. Pero ito nga siya nagaya. Eto naman di makapamili na maayos dahil mabilis siyang mapagod. Napabuntong hininga si Ella. Di siya nagpa-ultrasound para malaman ang gender ng baby. Napagpasya niyang mas maganda na lang kung surprise. Bukod pa doon tinatamad siyang magpa-check up. Natawa na mahina si Ella at makaraan ng ilang minutong pagpapahinga. Tumayo siya at balak na sanang sundan si Blake sa loob ng may makabungguan siya. Agad niyang naihawak ang kamay sa tiyan, tsaka bahagyang napaurong. I'm sorry.
Ella? Ang magandang ngiti ni Ella nawala. Rian, meron tong tipid na ngiti sa labi. Matalim din ang mga itim na marka sa mata ngayon ni Rian at talatang nagmamadali ito ngayon. Ella! Bumukasara ang labi ng babae habang titig na titig kay Ella. Sa huli walang lumabas na salita doon at ang tayong nagawa lang nito'y kagatin ang sariling labi habang pigil ang pagluha. Ba't parang napakalungkot ng aura nito ngayon? Dahil ba kay Blake? Di rin inalas ni Ella ang paningin sa mata ni Rian. Doon niya lang napagtanto. Nabasag ang malamig na ekspresyon ni Ella. Huwag mo akong dramahan. Tinaas ni Ella ang palad kaya't napapikit si Rian. Kung sasampalin ulit siya nito, handa niyang tanggapin yon. Kung kahit papaano'y mababawasan ng sampal ang kasalanan niya, ayos lang. Ngunit naimulat ni Rian ang mga mata nang maramdaman ang masuyong haplos ni Ella sa ibabang mata niya. Di lang pala akong padalos-dalos sa ating dalawa. Tipid na nangiti si Ella. Pati rin pala ikaw, delikado ka na? Aniya na natawa na mahina. Napatigalgal si Rian, saka inangat ang mukha para pigilan ang pagturo ng luha ngunit kusay ang umagos pababa. In the end, ako palang magsisisi sa huli. Nilamon ko na lang lahat ng pangaral ko sa'yo noon. Agad pinunasan ni Rian ang luha sa mukha. I know that it's too late, but I'm really sorry, Ella. Nag-crack ang boses nito at di makatingin ng diretso sa kanya. Kung sana kinausap na lang kita. Kung sana hindi ako nagpalamon sa inggit sa'yo. Kung sana inintindi kita, baka ngayon ako pa maging ninang ng anak mo at baka hanggang ngayon ako pa rin ang best friend mo. Tinanggap na Rian ang panyong binibigay ni Ella, tsaka mapait nang ngumiti. Is it really too late? Alam mo na ang sagot ko dyan. Tumango si Rian. I know, hindi to kaplastikan but I'm really happy for you, Ella. I just want to say that at the very last end. After this, lilipad na ako papuntang Hong Kong. I promise that you won't ever see me again. Sinalipan nito ang malaking tiyan ni Ella. I am sorry too little, Ella. Mahinang tumango si Ella at saka walang salitang niyakap ang babaeng kaharap kaya't nakagat na Rian ang labi para pigilan ang mga hikbi. Dahil pinagtitingin na rin sila ng mga tao. I am sorry din, Rian. Hindi ko masasabing maibabalik pa rin natin ang dati pero we can try. I hope you can also find your happiness in wherever you are. Naramdaman ni Ella ang sunod-sunod na pagtango ni Rian kaya't natawa siya na mahina. Alam kong walang magagawa at hindi maibabalik ng sorry ko ang lahat pero gusto ko lang din humingi ng tawad. I love you. I love you too as a friend. Baka ko nang isipin na makakarinig. Dito na ako. Bye! Kumaway paalis si Rian kaya't kinawain ko rin pabalik ni Ella. Di sa wala na siyang sama ng loob sa dating kaibigan pero kahit papano nagsama sila ni Rian ng 2 dekada at masasabi niyang kilala niya ang ugaling maging kilos nito. Sa huli nagsisi si Rian dahil hindi niya nakuha ang lalaking ginusto niya kundi dahil nawalan siya ng kaibigan at pamilya na palaging nasa tabi niya.